we will conclude our series on overcoming challenges today. And what I would like to discuss with you from the Word of God is entitled Overcoming Desperation in Troubled Times. The Philippines is beset with so many troubles. And those of you who have lived long enough will realize that we have so many disasters. So many. Like we have at least 21 storms that come a year. Today, there is a significant event happening in several parts of the Philippines, and the overall title is Trillion Peso March. When you ask some Filipinos about how they feel with what is happening, there are three basic responses. The first one is anger. Especially if you have relatives who died because of a flood or a natural disaster. The second feeling is by those who have sinister minds. And what is that feeling? Envy. Buti pa sila, magnanakaw, pero masaya. And the third one is desperation. Kung palitan ba si Presidente Marcos, kung palitan ba si Sara, kung palitan ba si Speaker D, kung palitan ba yung mga senators, will the Philippines improve? Sabi nung iba, parang wala ng pag-asa. That's what we call desperation. In 2009, a typhoon called Ondoy hit specifically Metro Manila, and 956 lives were lost. But last month, or early this month, another storm hit, and this time the center is in the Visayas, and 200 people died. Now, but what is even worse that is happening in the country today is not the storm, nor the earthquake, nor the volcano eruption. It is this site in social media where millions of money are laid open in a table to be distributed to corrupt government officials. And this was the result during the last September rally. And when you see that in the social media, you feel scared. So the question we will ask today is there hope? Is there hope during troubled times? Because if there is no hope, some people will just kill themselves. Yesterday, during the daily online chapel fellowship, a lady spoke here, and this lady did not grow up with parents. She grew up with an uncle and an aunt who raised her up. But after some time, the uncle left. And the auntie started to drink, and later she was discovered to have cancer. Now, this young lady then received a letter. And she was so excited because although the letter was addressed to the auntie, but she saw the name of the uncle, she was excited to open it. And when she opened that letter, you know what it says? The uncle is asking forgiveness from the auntie because he did not tell her before he had a family in Canada. And he repented of that sin, and that letter will be his last. And he will not communicate anymore. So can you
Can you imagine how that young lady would have felt during that time? She lost a step, father, and now the auntie is fighting with cancer, drinking. She did not have the heart to give that letter to her until the time she was dying. She read the letter to her. Fast forward. So she herself, after some time, had cancer of the breast. And through the help of some friends, she had mastectomy from $500,000. She spent only $200,000. But 3 months later, she had another cancer of the thyroid. After the other. And yet deep in her heart, she wanted to have a closure. She wanted to still meet the father who raised her up. So you know what she did? She searched, and because of the communication, there were four names similar to her uncle. And she communicated, not to them, but to their wives, desiring to see them. And this lady became born again. And then she was able to go to Canada. And she was welcomed by the wife of the uncle. And you know what she realized? She thought all the while she was all alone in the world. But that uncle's family, the uncle died, by the way, but the family welcomed her as part of their family. Two of the brothers are pastors in the Canada. So what started to be troubling, desperate time became an opportunity for her to give a testimony that after all, there is hope. Something good can happen. Now, what about our country? Is there hope? So what I like to do now is to share with you an experience of a prophet who ministered 2,700 years ago. His name was Isaiah. What made him special was he served 4 kings. He was a prophet during the time of Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah. He was a prophet for at least 60 years. So when he was starting his ministry as a prophet, he saw a vision. But the vision was not encouraging. It was a bad vision. Why? Look at Isaiah 1:7. Your land, we knew that was the promised land, the land flowing with milk and honey. But in the vision of Isaiah, it was not flowing with milk and honey. It was desolate. Wasak siya. Your cities are burnt with fire. Hindi lang siya wasak, tupok siya. Your fields, strangers are devouring them in your very presence. It is a desolation as overthrown by strangers. So an invading army destroyed the whole nation. And the daughter of Zion is left like a shelter in a vineyard, like a watchman's hut in a cucumber field. What was before a glorious city with a glorious temple, with glorious palaces under Solomon, naging parang kubol na lang ang natira. A besieged city, napapaligiran pa siya ng mga kaaway. And he wrote, unless the Lord of hosts had left us few survivors, we would be like Sodom, we would be like Gomorrah. Well, those cities
were completely destroyed. So that was the vision. Hindi pa naman gano'n ang ating bansa. Why did that happen? Or why will that happen? Well, the prophet gave 4 explanations. The first one, the people who lived there were called God's people. But they don't know God. They don't know His ways. In Isaiah chapter 1 verse 2, God spoke to the prophet saying, "Listen, O heavens, hear, O earth, for the Lord speaks. Mga anak na lalaki na aking pinalaki at aking inalagaan, they revolted against me." Ang baka, kilala niya ang may-ari sa kanya. Ang donkey, alam niya kung nasaan ang sabsaban ng amo niya. Pero ang Israel, walang alam. My people do not understand. Can you imagine from the time of Moses, that was 1400 BC, to the time of Isaiah, 700 BC, 700 years. But after 700 years of being God's people, they still don't know God and His ways. They have the law, they have the temple, but they don't know God in fact. Parang Pilipinas din yan eh. We are called the only Christian nation in Asia. How long? Well, 1500, now it's 2025, so at least 500 years. But do Filipinos who go to church really know God? Really know His ways? Why did not Israel know God during the time of Isaiah? Well, here was his explanation. God's watchmen. And who were the watchmen? The prophets. The prophets are blind. All of them know nothing. Can you imagine you have a title, prophet? You have a title, doctor of theology. You have a title, pastor. Yet you do not know anything about God. All of them are, ano daw? Mute dogs. Unable to bark. Another name for prophets, dreamers. Dreamers are lying down. Anong ginagawa nila? Tulog eh. What about the rulers, the kings, the princesses? They have no understanding as well. They have all turned their own way. Ang isa lang interest nila, ano? Unjust gain. Makaisa. Pangalawang katangian o dahilan, bakit mawawasak ang bayan? The people were very religious, but unloving. Sino dito nakapanood nung Oro Plata Mata? Sorry, lumalabas ang edad ko. Yung bidang pamilya doon, pagka alas 6 ng hapon, meron silang angelus, orasyon, nananalangin sila. Pero bago mag alas 6, saka pagkatapos ng alas 6, parang wala silang pakialam sa Diyos sa mga ginagawa nila. Tingnan nyo ang Israel sa Isaiah 1:11. Ano tong maraming mga handog nyo sa akin, sabi ng Panginoon. I have had enough of your burnt offerings of rams and the fat of the fed cattle. I take no pleasure in the blood of bulls, lambs, goats. When you come to appear before me, who requires you of this trampling of my courts? Tigilan nyo na ang pagdadala ng mga walang kwentang hain. Incense is an abomination to me.
your new moon and Sabbath, the calling of assemblies, hindi ko na makayang dalhin ang inyong mga kasamaan, ang inyong mga tahimik na pag-iipon-ipon. I hate your new moon assembly and your festivals. They have become a burden to me. Pagod na ako sa inyo, sabi ng Panginoon. When you spread out your hands in prayer, ano sabi ng Diyos? I will hide my eyes from you, even though you multiply prayers. I will not listen. Dahil ang mga kamay nyo na tinataas nyo sa akin ay madumi. Maraming dugo ang pinadanak. Ilang kaya sa mga pumupunta sa churches ang maraming dugo na pinadanak? Pero kung titingnan mo yung lupain nila, sa Isaiah 2:7, their land has been filled with silver and gold. There is no end to their treasures. Hindi na nga magkasya sa bangko, kaya sa mga maleta na lang dinadala. At saka bumibili ng kondo at mga bahay at doon nilalagay ang mga kwarta. There is no end to their treasures. Hindi lang yon. Their land has been filled with airplanes and helicopters. And there is no end to their travels. There is no end to their weapons. Yung chariots were Old Testament weapons. So on the outset, para silang walang problema. Kasi maraming pera. Marangya sila. Kaya lang, sabi ni Isaias, come, house of Jacob, lumakad ka sa liwanag at makikita mo, iniwanan na kita. Bakit? Puno ka ng pera, puno ka ng kayamanan, puno ka din ng mga impluensya na galing sa silangan. Ano yon? Mga soothsaying, mga practices to seek the counsel of God through some divination. Sa Tagalog yan, mga manggagaway. No? Pero hindi lang sila puno ng influence from the West. Sa Isaiah 2 verse 8, their land has also been filled with idols. Marami silang sinasamba. Marami silang wino-worship na gawa ng kanilang mga kamay, nililukan ng kanilang mga daliri. Sa Pilipinas ba, ganyan din tayo? O hindi? Kasi hindi tayo maraming ginto at pilak. Marami sa ating mahihirap. Oo nga, maraming mahihirap. Pero may mga lugar na umaawas ang pilak at saka ang ginto. They were very rich but idolatrous. Eh yung pang-apat, sabi ni Isaiah, your rulers, your leaders are rebels at mga kasabwat ng mandarambong. Wow! Everyone loves. Ano yan? Anong Tagalog sa bribe? Suhol. Lagay. Yun ang gustong-gusto nila. At hinahabol nila kung sino magbibigay sa kanila ng gatong, ng reward. Yan, mga insertions daw. Pero yung responsibility nila, hindi nila ginagawa. Ano yung responsibility nila? They do not defend the orphan, nor does the widow's plea come before them. At pag pumunta ka sa kanilang mga gathering, anong nakikita mo? Mga pasuray-suray sila. Bakit? Mga lasing eh. At hindi lang yung mga rulers ang mga lasing. Pati ba naman yung mga pari at mga propeta? Susuray-suray din. Kaya hindi katakataka
na nalilito sila. At pag gumagawa sila ng mga judgment at mga plano para sa bayan, hindi maganda ang resulta. Parang pareho tayo, no, sa sila. At dahil dito, sabi ni Prophet Isaiah, alas, makasalanang bansa, people weighed down with iniquity, offspring of evildoers, mga anak na gumagawa ng korupsyon. They have abandoned the Lord. They have despised the Holy One of Israel. They have turned away from Him. How is it possible that religious people who are always raising their hands in prayer and who are offering to God sacrifices have turned away from Him? Because they are worshiping the God of their imagination. Sabi ng Panginoon through Isaiah, where will you be stricken again as you continue in rebellion? Your whole head is sick. At hindi lang ang iyong ulo, pati ang iyong buong puso ay mahina na. Magmula sa ilalim ng iyong paa hanggang sa iyong ulo, there is nothing sound in it. Mga gasgas, mga sugat na ninanana, hindi nalinis, hindi natalian, hindi nalagyan ng gamot. Yan ang tingin ni Isaiah sa kanyang bayan. Tayo, ano ang tingin natin sa ating bayan? Dati-rate, yung ibang mga Pilipino, lalo yung millennials, walang pake. Ang pake nila, yung buhay nila, yung feelings nila. No? Yung mga concepts na darating. Pero ngayon, naapektuhan na rin sila. At sila pa nga yung matindi na kumilos. Tayo, anong pwede nating magawa? May magagawa ba? Sabi ni Isaiah, meron. So sa Isaiah chapter 1 verse 16, yung bad news, pwedeng makorek. No? Paano makokorek? Hindi sa pamamagitan ng relihiyon. Linisin nyo ang inyong mga sarili. Hugasan nyo ito ng malinis. Tanggalin ang mga masasamang ginagawa sa aking paningin. Tigilan nyo na ang paggawa ng masama. Matuto kayong gumawa ng mabuti. Hanapin nyo ang katarungan. Sansalain ang mga masama. Ipagtanggol ang mga ulila. At tulungan ang mga balo. Very specific ang instruction ng Panginoon through Isaiah. Pero ito ang maganda sa Panginoon. Meron siyang imbitasyon. Anong imbitasyon ng Panginoon? Halika kayo, come. Let us reason together, says the Lord. Kahit na ang inyong kasalanan ay mapula, magiging maputi siya na parang snow. Kahit ang inyong kasalanan ay mapulang-mapula, pwede silang maging parang balahibo ng tupa. So may mensahe din sa Isaiah sa mga Duterte at mga Marcos, mga Saldico at mga Gandiola nung panahon nila. Na pwede silang lumapit sa Panginoon. Pwede silang magbalik loob sa Panginoon. There is no one beyond the grace of God. And the Lord said, if you consent, kung makinig ka at sumunod ka, you will not only eat, you will eat the best of the land. But if you refuse,
If you rebel, you will be devoured by the sword. Truly, the mouth of the Lord had spoken. What do you think? After Israel heard this message, will they listen? Will they obey? Isaiah 3 verse 1. Behold, the Lord God of hosts is going to remove from Jerusalem and Judah both the supply and support, the whole supply of bread, the whole supply of water, the mighty man, the warrior, the judge, the prophet, the diviner, the elder, they will be removed. Where will they go? To exile. For Jerusalem did not listen. Jerusalem has stumbled. Judah has fallen. Kasi yung kanilang mga salita at mga gawa, taliwas sa Panginoon. They rebelled against His glorious presence. So sabi ni Isaiah, your men will fall by the sword. Your mighty ones will die in battle. Your gates will lament and mourn. And deserted, the city will sit like a widow on the ground. Kapag tayo nagtuloy-tuloy sa ginagawa nating hindi maganda, lalala ang ating problema. Hanggang tuluyan tayong masira, mawasak. Hindi lang bilang bayan, kung hindi bilang pamilya at bilang individual. Kaya si Isaiah, gumawa siya ng awitin. Ang tawag dito, the Song of the Vineyard. To summarize, yung chapter 1 to chapter 4. My well-beloved had a vineyard on a fertile hill. He dug it all around, removed the stones, and planted it with the choicest vine. Then he expected the choice vine to produce good grapes. But it produced only worthless ones. Can you feel the disappointment of a farmer who raised up crops? At the end of the harvest, there is no harvest. Kinain lang ng mga insekto at mga daga. Can you imagine a family, a couple who raised up their children, making nights day, and then the children did not care at all, and they just squandered their opportunities. Sila pang galit sa magulang. Isaiah 5:7. The vineyard of the Lord of hosts is the house of Israel, and the men of Judah. Anong tawag sa kanila? God's delightful plant. Mahal sila ng Panginoon eh. Kaya lang, when the Lord was looking for justice, behold, bloodshed. When He was looking for righteousness, behold, a cry of distress. Kaya, my people will go into exile. Kasi they lack knowledge. Kala nila, alam nila ang direksyon ng buhay. Kala nila, mas magaling sila sa Panginoon. Kaya ang mga leaders nila, mamamatay ng gutom. At ang multitude mamamatay sa uhaw. And if one looks at the land, anong makikita? Dalawang D. Darkness and distress. At yung natitirang liwanag, tatakpan pa ng madilim na ulap. Ang lungkot. Malungkot. Silipin natin, nung in-exile sila, no? Anong feeling nila sa exile? Sa Babylon? By the way, kinanta ito ni Don McLean. Sana nakausap ko si Elder Dubs para kinanta niya ito.
Sabi ng mga exile sa Babylon, sa tabi ng ilog ng Babylonia kami nakaupo at lumuluha habang inaalala namin ang Zion. Sa mga sanga, nakabitin ang aming mga alpa. There our captors demanded us of songs, and our tormentors mirth saying, "Hey, sing to us the songs of Zion. We heard you are good singers. We heard you are good musicians. Why don't you sing to us your songs?" And then they said, "How can we sing the Lord's song while we are slaves in a foreign land?" Ganyan sila. So kung ikaw ay Israeli na nakakita ng napakagandang templo, nakakita ng napakagandang palasyo ni Solomon, nakakita ng magagandang bahay, nakakita ng very fertile land, tapos ngayon, slave ka? Ito ang mga tanong nila. Bakit kami nandito? Bakit inalaw ng Diyos ng bansa namin at ang templo'y mawasak? Kami ba ay Kanya pa rin mga tao? Asa na siya? Hanggang kailan kami dito? Kaya yung mga tao na apektado ng troubled times, ganyan din ang mga tanong. Bakit nagkaganto ang buhay ko? Bakit nagkaganto ang pamilya ko? Nasaan na ang Diyos? Baka natutulog siya, baka nagbabakasyon siya. Meron bang mabuting balita para sa mga tao na dumanas ng kahirapan, ng kaguluhan sa buhay? Alam nyo, hindi lang mga masasamang tao ang dumadanas ng kaguluhan sa buhay. I was invited to speak in a pastor's conference. Ano yung pastor? Kaya lang, doon sa isang sulok, merong 6 na pastor. Hindi, siyempre, intriga ako. Pupunta ako doon sa 6 na pastor. Kasi, naguhuntahan sila doon. So, sabi ko sa kanila, "Oh, kumusta kayo, mga kapasturan?" Sabi niya, "Pastor, kilala mo ba kami?" Sabi ko, "Yung isa sa inyo, kilala ko." Sabi nila, "Mga nag-drugs kami." Huh? Kailan kayo nag-drugs bago kayo magpastor? Hindi, pastor. Pastor na kami nung mag-drugs kami. Oh, sabi ko, kayo naman, gusto niyo maging dramatic ang buhay niyo, ha? Hindi, pastor. Ba't naman kayo nag-drugs? Hindi masarap ang drugs, eh. Uwing pala, eh. Ba't kayo nag-drugs? Napakasarap. Sabi. Bakit? Paano kayo nagsimula? Kasi nag-serve kami sa church, eh. No? Buong buo yung aming loob. We really wanted to serve God and to serve the people. Pero after so many years, yung mga taong pinaglilingkuran mo, walang pake. Nagiinom pa din. May mga extramarital pa din. Aba, di pinatunayan namin sila kung loko sila, mas loko kami. Alak lang sila, droga kami. Ayan. Tapos, sa isip ko, ba't kayo nandito? Tinatanong ko yung sarili, ba't kayo nandito? Anong ginagawa nyo rito? Tapos, tumakit na lang, medyo nagugulumihan na ako. Sabi nila, "Pero pastor, alam mo, kaya kami bumalik. Hindi na sana kami babalik, eh. Tutuluyan na lang namin na wasakin ang buhay namin sa kapamilya namin. Pero nakatagpo uli namin ang Panginoon." Hindi sa church. Pinatagpo kami ng Panginoon. At alam mo, pastor, yung naranasan naming relasyon sa Diyos, hindi namin ipagpapalit. Kahit libre pa yung droga. At kahit anong pang gawin ng mga tao sa simbahan na paglilingkuran namin, hindi na kami aatras. Kasi mas natagpuan namin na ang relasyon pala sa Panginoon
ay higit na mas maganda kaysa anumang bagay sa mundo. Alam nyo, yung isa doon, kilalang kilala namin ni Doktora. At nagpapasalamat kami kasi magdadalawampung taon na tagumpay siya sa droga. At hindi lang siya tagumpay sa droga, tagumpay yung kanyang pinaglilingkuran. Kasi walang tumatanggap sa kanyang church eh. Wala eh. Sinong tatanggap na nalaman na ikaw ay nagwala? Nalaman na ikaw ay nag-drugs? So anong ginawa niya? Naglingkod siya sa mga high school students. Pumunta sa eskwela. He shared the gospel to high school students. So ang mga high school students, wala namang pera yan eh, walang pang-support. No? Eh yung asawa niya, may trabaho, siya nagsusupport. Alam niyo ngayon, yung mga high school students, they are working na eh. So malaki na yung simbahan nila. No? Eh pastor, mangyayari ba sa akin yan? Mangyayari ba sa Israel yan? Oo naman. Tingnan niyo yung second half ng Isaiah. Kanina, the land is desolate. Pero ngayon, sa Isaiah 40, sabi ng Panginoong Diyos, aliwin ninyo ang aking bayan. Speak kindly to Jerusalem. Call out to her. Yung kanyang pakikibaka, yung warfare niya, kasi nakikibaka tayo sa buhay eh. Your warfare has ended. Her iniquity has been removed. She has received of the Lord's hand double for all her sins. Tumatawag ang isang tinig, clear the way of the Lord in the wilderness. Make a highway for our God. At pag nangyari yon, then the glory of the Lord will be revealed. Pag ang Panginoon ang dumating sa iyong buhay, kahit pa wilderness yan, mapupuspos siya ng kaluwalhatian. At all flesh will see it together. You know, the 6 pastors are now serving their churches successfully. Dati-rate parang, wala nang pag-asa itong mga pastor na to. Yung isa nga doon, naglalakad sa Quiapo, madilim na yung mga mata, nagpapasagasa na lang eh. Eh wala namang sumagasa sa kanya. Sabi, sadamay mo pa kami. Pero ngayon, ang kaluwalhatian ng Diyos ay dumating sa kanilang buhay. Anong nakapaloob sa mabuting balita? Sa Pilipinas, anong pag-asa natin para magkaroon ng tunay na pagbabago at kasaganaan? Sabi sa Isaiah 40 verse 9, get up yourself on a high mountain. Tumayo ka doon sa mataas na bundok o Zion. Tagapagdala ng gospel, ng good news. Lift up your voice mightily, O Jerusalem, bearer of good news. Lift it up, do not be scared. Say to the cities of Judah. Anong laman ng good news? Narito na ang iyong Diyos. The hope of Israel, the hope of the nation, is not in the kings, nor in the prophets, nor in the priests. The hope of the nation was still in God. Bakit? Behold, the Lord God will come with might, with His arm ruling for Him. Dala niya ang kanyang gantimpala, dala niya ang kanyang ganti. Pero itong makapangyarihang Diyos, hindi siya diktador. He is like a shepherd. Inaalagaan ng kanyang tupa. At paano niya inaalagaan? Kinakarga niya sa kanyang dibdib. Ganyan ang Diyos eh. Kung ang tao na-disappoint tayo, kung ang tao nanakit sa atin, pero ang Diyos, aakapin niya tayo. Ano man ang kalagayan natin, ano man ang naging nakaraan natin, mamahalin pa rin niya tayo. Kaya sabi ng Panginoon sa Israel, huwag kayong matakot. Kasama mo ko. Kasi pag nagkamali ka, pag bagsak ka na, parang wala ka ng kinabukasan. Sabi ng Panginoon, huwag kang matakot, kasama mo ko. Huwag kang mag-alala, huwag kang kung saan-saan tingin ng tingin. Kasi ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita. Surely, tutulungan kita.
Surely I will uphold you with my righteous right hand. Huwag kang matakot. Kahit na para kang uod, Jacob. I will help you, declares the Lord. Paano? Your Redeemer is the Holy One of Israel. Ang iyong manunubos ay ang banal na Diyos ng Israel. Paano niya tutubusin ang Israel na bumagsak na destroy na? Gumawa uli si Isaiah ng awitin. Tawag dito, Song of the Servant. Sabi ni Isaiah, Behold my servant, whom I uphold, my chosen one, in whom my soul delights. I have put my spirit upon him. He will bring forth justice, kanino? To Israel? No. Not only to Israel, but to the nation. He will not be disheartened. Hindi mo siya madudurog. Hindi mo siya mapipigil hanggang ma-establish niya ang katarungan sa mundo. Ako ang Panginoon, I called you in righteousness. I will hold you by the hand and watch over you. I will appoint you as a covenant to the people, as a light to the nation. Itong servant na to, hindi lang pang Israel. Hindi lang siya pang Judah. He is for the world. Anong gagawin niya? Kasi di ba, bulag sila, hindi nila alam, pero ngayon bubuksan niya ang kanilang mga mata at palalabasin niya ang mga bilanggo sa kanilang kulungan. At kahit yung mga nakatira sa kadiliman, makakakita sila ng liwanag. Yan nga ba eh. Kaya ayokong pagbasa ng Biblia, parang out of this world yung mga sinasabi. Mangyayari ba yan? Talaga ba magkakaroon ng justice? Talaga ba magkakaroon ng righteousness? Talaga ba magkakaroon ng change sa buhay ng mga tao? Nangyari na ba yan? E titingnan natin kung nangyari. Lumundag naman tayo sa bagong tipan. Ayaw nang lumundag, napagod na siya. Natupad na ba yan? Isaiah 42. So lumundag tayo sa Luke chapter 4. Yan. Luke chapter 4. So si Jesus ay dumating sa Nazaret. Ito ay araw ng Sabat at siya'y pumunta doon sa sinagoga. At dahil kilala siya doon bilang rabbi, iniabot sa kanya ang scroll ni Isaiah. So kinuha ito ni Jesus, binuksan, at binasa. So ano yung nakalagay doon sa scroll ni Isaiah? Yung ating binasang awitin, Isaiah 42. No? Yan ang kanyang binasa. Pagkatapos niyang basahin yan, isinara niya yung scroll. Binigay sa attendant at umupo siya. Nakatingin lahat ang mga tao sa kanya. Kasi expected nila kung sino yung bumasa, mag-e-exegete, magbibigay ng paliwanag. Tapos nagsalita na siya. Ito yung sinabi ni Jesus. Today, ngayong araw na ito, ang Isaiah 42 ay na-fulfill sa inyong harapan. Huh? Siya yung servant? O di tingnan natin. Nag-aaway-away yung mga disciples. Para mga tao sa church, ano? Nag-aaway-away. Tapos, sabi ni Jesus, kung sino man ang nagnanais sa inyong maging bida, okay lang. Hindi naman masama yun eh. Pero kung gusto mo maging bida, maging lingkod ka. Kasi ang anak ng tao ay hindi naparito para paglingkuran. Siya'y naparito para maglingkod at ibigay ang kanyang sarili bilang
Sino dito na ransom na? Yan, na ransom. Ibig sabihin ng ransom, dati alipin ka, kinidnap ka, tapos may nagbayad para malaya ka. So si Jesus daw yung ransom. Yan ang kanyang version. Nung naglalakad na si Jesus, nakita siya ni John the Baptist. At anong sabi ni John the Baptist? Narito ang kordero ng Diyos na nagpapatawad. Nagpapatawad? Aba, hindi. Na nag-aalis, na nagbubura, na nagpapawi ng kasalanan, hindi lang ng mga Hudyo, ng kasalanan ng buong mundo. So kahit sino pa tayo, pwede tayong makasama doon sa ang kasalanan ay tinanggal, pinawi. Paano ginawa ni Jesus yun? Sa John 19:30, kung siya'y nakapako sa krus, sumigaw siya at ang sabi niya, bayad na. It is finished. English yung kasi nakalagay sa Bible natin eh. Pero sa Greek, tetelestai. Ibig sabihin, it is fully paid for. The wages, the payment of sin is death. Binayaran na ni Jesus. Kaya si John, sumulat siya. Sabi niya, my little children, I am writing these things to you so that you may not sin. But if anyone sins, we have a defense lawyer with the Father. At sino yung defense lawyer natin? Jesus Christ, the righteous. Kasi kung hindi ka righteous, hindi ka pwedeng lawyer sa harapan ng Diyos. Ako, ito mabigat. He himself is the, yan, sa mga kaibigan natin na taga-US, ano yung propitiation? Yan. Maganda lang pakinggan eh, propitiation. Oh, sige, sa Greek ito ay hilasmos. Ibig sabihin, it is a sufficient sacrifice that was offered to appease the wrath or the anger of the one you sin against. So yun ang ginawa ni Jesus. Siya yung haing sapat para alisin ang puot ng Diyos. At ginawa niya ito para sa ating kasalanan at hindi lang para sa atin, kung hindi para sa buong mundo. Kasama ba dyan si Presidente Duterte? Kasama ba dyan si Presidente Marcos? Kasama ba dyan si Sara Duterte? Kasama ba dyan si Saldico? Kasama ba dyan si Congressman Gadjola? Kasama ba dyan si Chis Otero? Kasama. Kasi tayo, nililibang tayo ng kaaway na tingnan natin ang mga kapwa nating ito na mas makasalanan kaysa sa atin at hinuhusgahan natin. Pareho din nila tayo na naliligaw. At namatay din si Jesus para sa kanila. Pinag-aaway-away tayo ng kaaway. Para magalit tayo. Kaya ang problema sa Pilipinas, ang ating mga mata ay nakatuon sa mga tao, pero hindi nakatuon sa solusyon ng ating mga problema. Si Isaiah, nakakita siya ng vision from chapter 1 to chapter 5:30 to chapter 8:22. Ang bansa ay madilim at nagdudusa. Bakit? Sabi natin, galit ang Diyos sa kanyang bayan. Nung panahon na yon, ang hari ay si Uzziah. The name Uzziah, Uz means strength. Yah means the Lord strengthened. So itong hari na to, naging hari siya nung 16-year-old. Pero malapit siya sa Diyos.
At tinulungan siya ng Diyos, nagtagumpay siya. At napayaman niya ang bansa, malaki ang army niya, agriculturist pa siya, kaya naging mayaman ng bansa. Kaya lang, naging mayabang siya. Kaya naging kwetongin siya. He became a leper. At nung nagsisimula si Isaiah na batang prophet, the king was dying. And he eventually died that year. So kung ikaw si Isaiah, anong gagawin mo? Doon sa labas, the Assyrians are gaining strength and they will conquer the world. Kasama ka. Tapos yung hari mo, kamamatay lang. Sabi sa Isaiah 6, nung mamatay yung hari, may nakita si Isaiah. Ano yung nakita niya? Ang Panginoon. Samantalang yung bansa ay nagpapanik, samantalang yung mga tao, siya mismo nagpapanik, pero merong nakaupo sa trono, hindi nagpapanik. Mataas siya, at yung kanyang terrain ng damit, katatakpan ng buong templo. The seraphim, ang seraphim, mga burning angels, ay nakapaligid sa kanya. Bawat isa ay may 6 na pakpak. 2 pakpak nagtatakip ng kanilang mga mata, mga ulo. Yung 2 pakpak, tinatakpan yung kanilang mga paa. 2 pakpak lumilipad. Nagtasalitaan sila sa bawat isa. Holy, 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 the Lord of hosts. Anong sinasabi nila? The whole earth is full of His glory. Pag ang mata natin ay nasa Diyos, yung kadiliman, yung kaguluhan, mapapalitan ng kaluwalhatian. At nung makita ito ni Isaiah, paano siya naapektuhan? Ang mga tao na nagkukwento tungkol sa kanilang karanasan sa Diyos, ang dating, wow! Grabe, sana ganun din ako. Pero si Isaiah, hindi ganun eh. Hindi siya wow. Ang epek kay Isaiah, woe is me. Kahabag-habag ako. I'll be destroyed. Why? Because I'm a man of unclean lips. Pag ang mata natin nakatuon sa Panginoon, nakikita natin ang ating sarili, hindi lamang yung iba. Kasi kaya tayo minsan nag-aaway-away, kasi yung mata natin nakapokus dun sa ating kapwa. So ang feeling natin, mas magaling ako sa kanya, siya walang kwenta, siya ay ganyan, siya ay ganyan. Pero pag nakaharap tayo sa presensya ng Diyos, siya ay parang perfect mirror. And when you look at your perfect mirror, you will see your real self. At nakita nung propeta na madumi din siya. Anong pinakamahalagang bahagi ng katawan ng propeta? Ang kanyang bibig. Pero ano sabi niya? Ang aking bibig ay madumi. Nakatira ako sa kalagitnaan ng mga maduduming bibig. Alam niyo, ganyan ang social media ngayon eh. Sa halip na ma-encourage ka, sa halip na lumakas ka, lalo ka na-discourage. Yung iba pa nga nagsusuicide eh. Pero si Isaiah, I saw the Lord in verse 1. And then in verse 5, here am I ruined, for my eyes have seen the King, the Lord of hosts. When was the last time you had a vision, you have an impression about your God? Many of us will be desperate because our eyes are focused on people and ourselves. Kaya ang mga Israeli, sabi nila, I will lift up my eyes to the hills. Where will my help come from? My help comes from the Lord. Bakit? He is maker of heaven and earth.
He has protected Israel. Hindi siya natutulog, hindi siya umiidlip man lamang. Pero kung ang titingnan mo ay tao, may kahinaan siya, may kakulangan siya, may kamalian siya. Pastor, di ba bad news din yan? Nakita mo, hindi ka karapat-dapat. Oo. Kaya lang, yung mga nagsasabi ng holy, 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 isa doon, lumipad, papunta sa kanya. May daladalang naglalagablab na, anong tawag sa coal? Nabaga. Nako, kung ikaw ang lalapitan ng seraphim, yung seraphim naglalagablab, yung hawak niya naglalagablab, tapos gaganunin yung bibig mo, siguro, lulundag ka palayo. Kaya lang, yung hawak niya na naglalagablab, saan galing? Sa altar. At doon sa altar, merong inalay doon. Merong namatay doon. At dahil doon sa may namatay doon, at may kinuhang nagbabaga na coal, nung inilagay sa kanyang bibig, ang sabi, ang kasamaan mo ay tinanggal, ang iyong kasalanan ay pinatawad. Yan ang maganda sa Panginoon eh. Pag sa Kanya ka nakatingin, initially, you will feel horrible, undeserving. Pero this God, sabi kanina, is like a shepherd gentle. He will touch the area of your life that is filthy and weak. And then it will be made clean. At ang tuwan-tuwa ako dito nung aking pinag-aaralan, kanina ang narinig lang niya ay mga boses ng seraphim. Tayo, sino mga narinig nating boses ngayon? Mga vloggers, isumbong mo kay Tulfo, isumbong mo kay ganito. At look at Isaiah. Kaninong boses yung narinig niya? Wow! Ako ang prayer ko sa atin, hindi nyo lang marinig ang boses ni Pastor Aris o boses ko. Sana when you encounter God, the result is the area of your life that is messy will be set right, and then you will hear God speaking to you. And the voice said, "Whom shall I send? And who will go for us?" Nagkamali ba ng grammar si Isaiah? Kasi kanina, first person singular, whom shall I send? Pronoun. And then now it's plural. Ganyan talaga si God eh. Let us make man in our image, according to our likeness. There is a plurality in one God. Alam nyo, dahil naranasan ni Isaiah ang Panginoon, sabi niya, Lord, narito ako. Send me. You know what? He was a prophet for the next 50 years. 50 years. No quitting. No quitting. That experience of redemption sustained him for the rest of his life. Si David, ganyan din. Si David, ang buhay niya, pwedeng sabihin na, sana hindi na ako naging hari eh. Sana doon na lang ako sa pag-aalaga ng tupa. Mapayapa pa ako. Pero pagkatapos kong mapatay si Goliath, ang problema ko, mga Goliath din. Hinahunting ako, nino? Ng hari. At nais niya akong patayin. Pero, naging hari siya. Pero naging hari naman siya, may panabagong Goliath siyang hinarap. Anong Goliath yung hinarap niya? May magandang babaeng naliligo sa ibabaw pa ng bahay. Kasi naman, yung babaeng naliligo, kala niya walang mga lalaki nasa gyera. Nagpaiwan pala yung hari. So nung makita niya, kahit na medyo madilim, parang
Tanong mo kung sino yon. Di, bumalik yung intusa niya. Sabi, my king, anak ni Colonel, asawa ni Colonel, Uriah. So dapat doon, tapos na yung istorya eh. Asawa ng Colonel mo. Pero kinuha niya. Sinipingan niya. Nabuntis niya. At nung mabuntis, ako, laking Goliath na naman. So anong ginawa niya? Colonel yon ha, hindi siya ordinary soldier. So pinapunta siya sa tabi ng pintuan ng syudad. Eh kasama niya yung army niya. Lahat yun patay. David did not only kill Uriah, he killed his men as well. So anong prayer ni David? Tapos na buhay niya? Desperado na siya? Hindi. Sa Psalm 51, lumapit pa rin siya sa Diyos. Nagmakaawa siya sa Diyos. Hindi niya matawag ang Diyos na Lord. In the whole Psalm, ang pangalan ng Diyos ay God. Walang Yahweh, wala. Merong isang Lord doon, pero hindi yon Yahweh, Adonai yon. Hindi niya matawag ang Panginoon na Panginoon. Tinatawag niya in the general name. Tapos sabi niya, blot out all my transgression. And look at the prayer. Purify me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. Parang si Isaiah. Make me to hear joy and gladness. Let the bones which you have broken rejoice. Kasi kahit hari siya, deep inside, durog siya. Dahil sa guilt, dahil sa self-condemnation. Pinatawad ba siya ng Panginoon? Pinatawad siya. Kasi nung magsisi siya, dumating si Prophet Nathan, siya yung nagsabi, ikaw yung nagkasala. Sabi ni David, ako nga. Sabi ni Nathan, pinatawad ka ng Diyos. Pero hindi tumigil si David. He was not satisfied with forgiveness. He wanted, he longed for the fellowship with God. Kasi kung pinatawad ka, pero walang balikan ng relasyon, parang kulang. E paano na mababalik yung relasyon? Sabi ni David, create in me a clean heart, O God. Yan ang prayer natin kay ex-President Duterte. Prayer natin kay President Marcos. Prayer natin para kay Sara. Prayer natin sa bawat Pilipino. Nalikhaan tayo ng bagong puso. Kasi kung walang bagong puso, walang pagbabago. Kahit sino pa ang umupo sa Malacanang. Create in me a clean heart, O God. That's the reason why we share the gospel. Because in the gospel, people have opportunity to experience a radical change of heart and mind. Do not cast me away from your presence. Tanggalin mo na kay David ang kaharian. Tanggalin mo na kay David ang pagiging hari. Katunayan, nagkudita yung anak niya. Umalis siya. Pero ang hindi kaya ni David, yung mapahiwalay sa Diyos. Do not take your Holy Spirit from me as you have taken from Saul and restore to me, hindi salvation ha, restore to me the joy of salvation and sustain me with a willing spirit. At pag nangyari yun, Panginoon, I will teach transgressor your ways, and sinners will be converted to you. People who experience forgiveness from God, people who experience fellowship with God, will naturally share the gospel. Sabi ni David, deliver me from blood guiltiness. Kahit pa may napatay ka, kahit pa nang dahil sa iyo may namatay,
Pwede ka pa rin manalangin sa Diyos na maligtas ka. O God of my salvation, open my lips that my mouth may declare your praise. For you do not delight in sacrifice, otherwise I would have given it. You are not pleased with burnt offerings. The sacrifices of God are a broken spirit and a broken and contrite heart. That's another prayer we can have for our leaders whose names are always in social media. Let us pray that they and us will have broken hearts. Ang Diyos ay tumatahan sa mataas na dako ng kalangitan, pero siya din ay tumataan doon sa mga puso ay may kabagbagan. Those who are broken and contrite, O God, you will not despise. The Lord is near to the brokenhearted. He saves those who are crushed in the spirit. Psalm 51 has 18 verses. 1 to 17 are very personal, David and God. Tapos biglang sa verse 18, by your favor, do good to Zion. Build the walls of Jerusalem. Yan ang paraan para magkaroon ng pagbabago ang ating lipunan. Magsimula sa atin. Magsimula sa bawat isa na maranasan ang biyaya, maranasan ang mabuting balita ni Kristo. At pag naranasan natin yun, pwedeng maranasan ng ating bayan. Pwedeng maranasan ng ating bansa. So based on the message today, is there hope for the Philippines? Yes, there is. And the hope is not dependent on who will the next president be. The hope ay nakalagay dyan. Say to the cities of Judah, here is your God. In Isaiah 52 verse 9, how lovely on the mountains are the feet of him who brings good news, announcing peace, bringing good news of happiness, announcing salvation, and saying to Zion, saying to the Philippines, hindi natutulog ang Diyos. Siya'y nagahari. Siya'y nagahari, kaya tayo ay may pag-asa. In 2 Thessalonians, may our Lord Jesus Christ Himself and God our Father, who loved us and given us eternal comfort and good hope by grace, will comfort us, strengthen our hearts in every good work and world. Ang blessed hope natin ay wala sa politiko na kay Kristo. And let me end with a one-liner song of the children. With Christ in my vessel, with Christ in my family, with Christ in my country, I can smile at the storm. Let us pray. Panginoon, salamat po na sa kabila ng maraming kaguluhan, kalituhan, galit, na namamayani ngayon sa isip at puso ng mga Pilipino, mayroon pa rin kaming pag-asa. Panginoon, patawarin mo po kami. Kung ang aming mga mata ay palagi lang nakapokus sa aming sarili at sa mga tao. At dahil dito, naapektuhan kami ng hindi maganda. Panginoon, salamat sa Propeta Isaias. Thank you, Lord, that despite he has seen desolation, destruction, darkness, and distress, nakita rin niya ang comfort na nagmumula sa iyo. Lord, iba-iba po kaming tao dito sa aming simbahan ngayong hapon. Yung iba sa amin dito, Lord, ang tagumpay na. Yung iba, tatanong pa rin may pag-asa ba? Yung iba parang gusto nang mag-give up.
Pero natutunan namin, Panginoon, na si Jesus ay naparito upang bayaran ang aming kasalanan at bigyan kami ng bagong buhay. Buhay na mapagtagumpay. So ang dalangin po namin, Panginoon, ang bawat isa sa amin, ang bawat pamilya na narito, pati po ang aming bansa, Panginoon, ay papagtagumpayin mo. Payapain mo po ang galit. Bigyan mo po ng talino ang mga hukom, ang mga nag-iimbestiga. At Panginoon, yung mga iniimbestigahan, dalangin namin, Lord, na magkusa silang magpakumbabang loob din. Dahil Panginoon, pagka ang isang tao ay nagpakumbabang loob, tinataas mong muli, Panginoon. So Lord, wala mang kami doon sa mga rally kaninang umaga at ngayong hapon. Nagtitiwala kami na ang pag-asa ay hindi lamang para sa amin, kung hindi para sa aming bayan. Jesus, salamat po na ikaw ay namatay sa cross, hindi lamang para sa mga Hudyo. Namatay ka sa cross at muling nabuhay at hindi na magagapi. At ang iyong tagumpay ay aming mapanghahawakan. Kaya ngayon pa lang nagpapasalamat na kami. At masasabi namin katulad ni Pablo, we are more than conquerors because of Jesus who loved us. In His name we pray. Amen.